sa Kalbaryo, okay? Ang altar sa pagpasakit ni Jesus sa Kalbaryo at ang altar sa selebrasyon sa Eucharistia ay isang altar lang iyon. Kakaiba lang ang pangyayari. Binubuhay, pinipresko, okay? Ibig sabihin, ginanap ngayon natin upang ang anumang nangyari noon, kasi kaisa lang, ay siyang mapapunta sa atin na makipag-celebrate ng misa, maparating at magkaroon kang biyaya sa sinasabing kamatayan, epekto ng kamatayan, pagpapatawad ng mga kasalanan, hindi yan mag-take effect kung hindi mo tanggapin ang Eucharistia ngayon. Kung hindi ka mangumpisal, magbalik loob at tatanggap sa Eucharistia, hindi mo yan kasi maraming nag-automatic eh. Sa mga Kristiyanong Katoliko ito ko ha, kasi baka masabi naman tayo Protestant level. Ang Protestant level hanggang doon lang sila sa Kalbaryo at masabi tapos na, ligtas na kami. Dito hindi po. Sa Kristiyano Katoliko, kung ano man nasa Kalbaryo, hindi ka magkaroon ng kaligtasan kung hindi mo pagsalusaluhan ang Eucharistia. Mangumpisal, balik loob, at magsalusalo sa Eucharistia. Ito yung Kristiyanong katuruan Katoliko. Okay? Sinasabing ligtas na tayo at hindi ka atin ng Eucharistia, Protestante iyan. Okay? Walang Eucharistia, walang konfesyonalan, Protestante iyan. Sa Katolikong Kristiyano, kung ano man ang Kalbaryo, dinala at dinugtong at pinaangkop tayo na hanggang ngayon po binubuhay, nabubuhay sa ating alaala at isinasabuhay natin. Dahil ang mga biyaya na epekto doon sa Kalbaryo, hindi magkaroon ng biyaya totoo sa buong sanlibutan pag hindi ka mag-take effect sa iyong buhay ngayon na mag-attend ng Santa Misa. Ito yon ang koneksyon dito po. Sa bawat pagbasa ng first reading, sinasalaysay na pinatay kasi ninyo doon sa Kalbaryo at dito naman sa Gospel, binubuhay ang pag-Eucharistia, pipiraso ng tinapay. Kasi upang mapaloob sa atin ang mga bigay-biyaya, so anumang nangyari sa Kalbaryo, dito natin tinatanggap sa Eucharistia, sa sakramento ng kumpisal at Eucharistia. Importante ito mga kapatid at mag-say amen tayo dito kasi dito tayo magkukulang kung magsabi tayo Kristiyano Katoliko, hindi na ako mag-attend ng misa kasi ligtas na ako kasi namatay na si Kristo na take effect na yan mula noon hanggang ngayon at sa kinabukasan pa sa ating henerasyon. Hindi po bilang Kristiyano Katoliko. Ito yung importante sa dalawang readings po. First reading sa Gospel. At yun ang pagkakaisa at nagkakaiba lang sa pangyayari. Klarado ba ito mga kapatid? Sige nga, magtanong kayo sa akin in-explain, baka hindi pa klarado ang aking pagpaliwanag kasi hindi kasi wika akong Tagalog eh. Amen, amen. Klarado po. Sino pa gusto magtanong kay Brother Ike, mga kapatid? Kung mayroon po kayong gustong itanong kay Brother Ike habang hello, Brother Ike. Iyan, Sister Shani. Kasi po, Brother Ike, meron din po akong kaibigan na born again. Tapos, sabi niya, kapag ang ating Panginoong Jesus nga daw po ay natapos na niya yung kanyang misyon. Di ka kaya nga doon sa last part niya, sabi, it is finished. No? Tapos, ang pinapahiwati dyan ng kaibigan ko, wala na. Kahit na anong gawin mo, ligtas ka na. So, ibig sabihin, kahit na gumawa ka ng mali, ligtas ka pa rin. Kasi na-save ka na ni Jesus. Kasi doon na natapos sa Kalbaryo niya, yung pagkakaligtas sa atin na tayo ay natubos na niya. Ang gusto kong iparating dito, kailangan tayo tuloy-tuloy lang. Kung nalaman na natin, nakilala natin si Jesus, talaga tatalikdan na natin yung mga kasalanan natin. Yung mga maling gawain, dapat hindi na natin gawin. Pero ang ipinahihiwatig dito ng kaibigan ko, ligtas ka na, finish na. So ano ibig sabihin noon? Okay lang yung sister, okay lang. So yung sa parte ni Jesus, tandaan natin na sa ating lahat ng pag-unawa at ipaparating ko to sa ating lahat dito. Sa parte ni Jesus, ligtas na tayo sa parte ni Jesus. Tapos na iyon sa parte ni Jesus. Ang tanong, sa parte natin, hindi pa at hindi pa ganap tayong maliligtas. Ulitin ko, sa parte natin, hindi pa at hindi pa tayong ganap maliligtas. Ngayon, ito yung importansya. Bakit pa tayo mga Kristiyano Katoliko, tinatawag pa na pumunta sa simbahan, magsamba, kahit na hindi ka makakumpisal at hindi ka lang mag-commune, pero magsamba ka pa rin. Kasi nandoon yung mga utos,
Di ba? Kristiyano Katoliko may utos ng pagsamba sa araw ng pamamahinga, sa araw ng linggo. Kahit hindi ka nakakumpisal, huwag ka lang mag-communion. Okay? Kasi kung hindi yan tinatawag ng simbahan ng ganon, so ibig sabihin, pareho na naman tayo sa protestante, huwag ka na mag-attend ng misa, ligtas na tayo. Sa makatuwid, ano ngayon? Anong ginagawa mo para sa Diyos? Hindi ka man na sumusunod sa sinasabi sa simbahan? O di ba? Kahit na nga hindi ka makakommunyan, pero nandoon ka pa rin nagsamba. Di ba? So, nandoon ka pa rin sa sinabing 10 utos. Di ba po? Ano pa kaya kung nandoon ka na, makakumpisal na, at makatanggap pa ng komyon, mas lalo. Yan ang sinasabi sa Kristiyano Katoliko, we are privileged. Privileged, ha? Kakaiba ito. Hindi ito para sa lahat. Privileged tayo, mga Kristiyano Katoliko, nang dahil dito. Okay po. Ang kaligtasan ba ay ligtas sa parte ni Jesus? Yes po. Sa parte mo. At sa parte mo bilang Kristiyano Katoliko, ginawa mo ba? Hindi. Hindi ka talaga ganap maligtas. Yan ang sabihin ko agad. Okay? So, kung Ito pa po, Brother Ike. kung born again mo yan, sister, ayon lang sa kanilang pananaw at saka sa salita ng simbahan, ayon sa kanilang simbahan, sa mga ignorante na mga kasamahan nila, yes po, okay lang iyan, maintindihan. Pero sa pastor, nandoon ang kariko de konsensya. Mag-ingat ang mga pastor kasi kung ano man ang paglihis nila, pag-akay sa hindi tamang pag-akay sa landas ng kaligtasan talaga. Kasi sila man ang nagbabasa sa buong Biblia. Okay, buong Biblia kasi maraming kahulugan sa Biblia. Okay. Kung may hindi paglihis sila. Yes po. Yung naintindihan ko na po. Kasi para sa akin nga din, hindi naman porque it is finished na, pwede na tayo, malaya na tayo na gumawa pa rin ng mali dahil sabi nga, iniligtas na tayo. So, kailangan talaga natin patuloy na pag-iingat, patuloy na pagsisikap, patuloy na pagbabago. Ano po? Tapos ito pa yung isa kong tanong. Yung, kunyari, ikaw, meron kang napakabigat na kasalanan na nahihiya kang sabihin sa tao. Work po ba? Tama po ba? Di ba sabi nila, mag-direct ka na lang ng hingi ng patawad sa Diyos, sa kanya ka mangumpisal. Pwede nang hindi mo sabihin sa tao yun, sa ibang, sa pare, sa tao, yung iba mong kasalanan na ikinahihiya mong malaman nila, o idirekta mo na lang kay God. Okay kaya yun? Okay yun, sister, okay, isa-isahin natin ha. Bilang Kristiyano Katoliko, pag grabe, pag sino yung mortal sin, Yung ano bang nakakahiya talagang sabihin. Okay na. Pag bilang Kristiyano Katoliko, pag mortal sin, grabe, nakakahiya, ginawa mo, mortal sin, kasi grabe nga, against the Ten Commandments, huwag mong isabihin direkta sa God. Ay, kanino po sasabihin? Kristiyano Katoliko. No. Kristiyano Katoliko nga, binabase ko na ngayon, makinig ha. Bilang Kristiyano Katoliko, grabe, mortal sin, against Ten Commandments, pumunta sa pare. Klarado? Magkumpisal. Klarado ito? Pag So, hindi ka, kahit po sa masela na di kinahihiya mo, talagang direkta mong sasabihin sa pare. yes po. Bakit? Kaya nga hindi mo direktahin ng tao eh. Kasi kung direktahan mong tao, talaga magpapatayan kayo. Kasi direktahan mong tao eh. Lalo ng grabe. Talaga ikakahiya ka rin niya at ikakahiya mo rin siya. Kaya nga hindi kayo magtanggapan. Hindi kayo mag-aminan. Pumunta ka sa pare, mag-advise ka at mag-kumpisal ka. Kasi wala namang siyang pare, kundi siya lamang ang magbigay biyaya. Siya yung daanan ng mga biyaya at yung mga pagpapaliwanag para sa iyo. Kristiyano Katoliko po ha. Pero pag protestante yan, hanggang doon na lang sila at doon na lang sila. Ayon sa kanilang pastor, kung pastor man yan na hindi lumilihis, pero kakaiba kasi hindi, pag sinabi kong hindi naglilihis eh. Kasi ignorante, ibig sabihin ignorante mga pastor, hindi po. Ay, buhay talaga. Malaking kariko de konsensya sa mga pastor yan. Okay? Kasi ang salita ng Diyos ay hindi po nahadlangan at nahinto lamang sa pakikinig salita ng Diyos at go direct to God. Ang pakikiayos, yung pagbalik loob at ang umpisa direkta sa God. Hindi po. Sinabi din yan sa gospel na inaatasan, itinalaga ang kapangyarihan pumunta sa mga apostoles, mga umpisal. At hanggang ngayon sa kasalukuyan, ang mga apostoles, ang mga bishop,
Pope, Bishop, at mga pare. Authority yan eh. Iniwan ng Diyos eh. Authority iniwan ng Diyos yan eh. Tapos dumirikta ka. Bakit? Sino ba pinaniwalaan mo na Diyos? Si Kristo ba sa'yo ay si Diyos? Pag hindi si Kristo ay Diyos, ay huwag ka mangumpisal. Talagang makasalanan ka. Kasi bakit po? Anong sinabi ni Jesus? Kung sino hindi mo pinaniwalaan mo si Ama, naniwala kay Espiritu Santo. Sabi ni Kristo, pag hindi ka naniwala sa anak ng tao nga si Kristo, nag-iwan ng kapangyarihan sa simbahan, hindi ka naniwala. Talagang makasalanan kayo. Klarado ba ito mga kapatid? Kaya pumunta talaga sa kumpisalan sa pare. Kasi authority yan, iniwan ni Jesus.